Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 24, 2026 at pag-usapan po natin ito pong napakaingay po sa kasalukuyan na kongresista na si Congressman Leandro Legarda Lebiste. Pero sino po ba itong si Leandro Lebiste? Nung mga panahon na hindi pa po ito kongresista, ito po ay kilala bilang anak ng mag-asawang senador Loren Legarda at dating gobernador Antonio Lebiste. Mas sumikat ang kanyang pangalan nang siya po ay pumasok sa solar energy. Panahon po ito ng Duterte administration kung saan siya po ay napagkalooban ng kung tawagin po nila ay super franchise. National franchise po ito para sa pagpo-provide ng solar energy sa kabuuan po ng bansa. At ang medyo nakakagulat ngayon mga tol, meron kasing interview kay dating Mayor at Congressman Lito Atienza. At sinabi po nito sa kanyang interview na sa una pa lamang, hindi na siya naniniwala na kaya ni Leandro Lebiste yung pinapasok niyang negosyo. At ang pinaka pasabog sa interview na yan ay ang di umano'y ayon kay Atienza na paglabi nito pong si Senator Loren Legarda para po maaprubahan, maipagkaloob ang prangkisa na yan sa kanyang anak. Yan po ay hamon pa nga ni Atienza na pwede siyang tanungin mismo ni Loren Legarda kasi sinasabi niya na kinausap mismo siya. Naglabi daw ito pong si Loren Legarda, ang ina ni Leandro Lebiste, para sa pagpasa ng prangkisa ng kanyang anak. Meron po bang conflict of interest doon? Sa mga nangyayari po ngayon, mukhang meron eh. Higit sa lahat, sabi nga ni Atienza, dalawa lang naman dapat ang masagot na katanungan. Si Leandro Lebiste ba, bilang nagmamay-ari ng solar franchise na yan, ay natupad na ipagkaloob ang serbisyo na dapat para sa mga Pilipino ng kanyang kumpanya? Ang sagot po ay hindi daw. Pangalawang tanong, sinasabi nitong si Atienza o tinatanong niya, nagbenta ba ng prangkisa si Leandro Lebiste, partikular sa mga foreign entities? Ang sagot daw ay oo. Kaya sa paniniwala nito pong si Atienza, may paglabag sa batas na ginawa itong si Leandro Lebiste. Ngayon, kung babalikan po natin ang sitwasyon, hinangaan natin actually sa mga unang araw ng 20th Congress itong si Leandro Lebiste. Akala natin talaga champion ito ng korupsyon kasi nung meron pong nagtangkang manuhol sa kanya ng halagang 3 milyong piso kaugnay ng flood control project anomalies, agad niya po itong ipina-entrap. Kaya talagang grabe yung naging paghanga sa kanya. Pero kinalaunan, parang yung paghanga na yun, napapalitan na po ng pagkainis sapagkat naging napakadaldal nitong si Leandro Lebiste, partikular sa tinatawag niyang Cabral Files. Ngayon, ang naiisip tuloy ng marami, kaya marahil ginagawa ito ni Lebiste ay para pagtakpan yung kanyang kinakaharap na problema. Na simula pa lamang pala nung Duterte administration 2019, pinapadala na sila ng mga notice dahil nga hindi nagaganap nitong si Lebiste yung kanilang sinumpaan na serbisyo ayon doon po sa prangkisa. Hanggang sa dumating yung punto ngayong taon na ito o nakalipas na taon na pinatawa na po ng Department of Energy ng halagang 24 billion pesos na penalty ang kanyang kumpanya. Kaya naiisip tuloy ng marami, baka diversionary tactics ito ni Lebiste para instead na ang patuloy na pag-usapan yung flood control project anomalies at wag matalakay yung sarili niyang kontrobersiya na kinasasadlakan. Ngayon, panoorin po natin ang interview kay dating Mayor at Congressman Lito Atienza. At ng Buhay Party List,
at dati rin pong mayor ng Maynila. At dati rin siyang naging sekretary ng DENR. Magandang hapon po, Mayor Magandang Atienza. hapon sa inyo, Sandro. Magandang hapon po. Man, Yes! Good afternoon! Oo, good afternoon to both of you. dati ko nako-cover to eh. Oo. Nag pa sa Maynila. Excited akong makausap uli kayo sa radyo. Sayang, sana naka-zoom pala kayo para makita namin kung ano yung suot ninyo ngayon. Ganun pa rin ba, Mayor? Ganun pa rin. Oo, gustong-gusto lang kantahin ni Sandra yung ano eh. Ay, maratang Theme boses. song. Oo. O yan. Yes, sir. Kanina may nabanggit kayo na nag-agree kayo doon sa investigasyon ng ombudsman doon sa solar firm ni Congressman Leandro Leviste. Pwede niyo pong ikwento sa amin bakit kayo nag-agree na dapat nga itong maimbestigahan? Eh dapat lang sapagkat hindi niya tinutupad. By the way, for context kaya po ngayon naiimbestigahan niya ng ombudsman kasi napansin na mismo ng ombudsman yung diskarte eh. No other than Ombudsman Boyong Remulla, ito na nga po yung naging komento sa kanya. Pakinggan natin, balikan po natin ang video na ito. Nagagamit yung mga updates eh. Tapos binabaliktad na workout. Gagawing issue. Halimbawa, one of the issues yung Cabral Files. Sipin mo yun. Gagawin mong issue yun. You have to authenticate, ganito gagawin mo. Wala yun, what? Alam mo, the document he got when Cabral was alive, it's not the same document as when she is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Irrelevant na yun. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Kaya anong gagawin ko? Makikipagtalo ko sa wala basihan. Diba? Mahirap yun, makikipagtalo ka. Naghahanap na attention eh. Hindi mo bubigay yung attention, di ba? Naghahanap na attention para kahagat ka ba? Pag pinakagat ka. Kasi marami siya ibang problema eh. Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon eh. Yung violation of franchise. Yung national Kasi project. dapat yan yung franchise, hindi mo ninegosyo. Eh, batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise. Wala ka makahihiyan. Anong kasi tao yan? Anong kasi Pilipino yan? Diba? National franchise. National project. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Split, may benta mo, flip mo lang. Nanay mo pa, senador? Yung iba yung usapan. Yung pag-usapan muna natin. Bago lahat. Tsaka ang kawawa dun. Pag mabanggit ka lang, basta nasa file ka, wala kang ano eh. Then tama kayo, namin Hindi yung mo nga- walang titindig na dito eh. Wala namang grabe titindig para sabihin ano lang uya, sulat kuya, we normally get it. Tsaka ano, endorsement yun eh. Hindi lang masama sila. Yun ang naging... Ilabas niya, subukan niya ilabas niya. Ngayon, pagbanggain natin yung champion daw ng korupsyon na si Leviste, anti-corruption champion, at yung mismong kinasasadlakan niya, ang pagtatanggol ng iba sa kanya, kumpanya naman niya yan eh. Karapatan niya kung ano yung gusto niyang ibenta. Ang hindi nila nakikita, merong prangkisa na ipinagkaloob ng Kongreso. Hindi po yung prangkisa ng sasakyan, ng jeep, ng taxi, ng TNBS, o kung anumang mga madadaling prangkisa na nakukuha po ng pangkaraniwang individual na kahit ibenta mo, walang pakialam ang taong bayan. Ang pinag-uusapan po dito, prangkisa na nagbibigay enerhiya, hindi lamang sa isang partikular na lugar sa Pilipinas, kung hindi sa buong bansa. Kaya nga, yung prangkisa na yan ay naipagkaloob sa bisa ng isang Republic Acts. At yung Republic Act na yon, ang sinasabi doon, hindi mo pwedeng ibenta ang prangkisa. Ang sinasabi doon, dapat tuparin mo yung serbisyong ipinangako mo. Katulad po ng pinapaliwanag dito ni Lito Atienza. Ang kondisyon doon sa kanyang national franchise na nilakad nung panahon ko. I was Deputy Speaker then to Speaker Rod Velasco. So, alam ko po from the beginning what the issues are all about. Because I did my best not to approve the franchise as requested because I doubted from that time that the young man was not capable of delivering. Pero kasi, di ba, yung ipinangako sa atin ay, ano ba yun? Yung tayo raw ay magiging, data center hub, no? Ng super data center hub ng Southeast Asia sa pinangako niya ng From the beginning, there was bad faith Oo. because he was applying for a national franchise and inexperienced so-called solar expert. But
when confronted, and I checked his application for a franchise, kung kanya kumpanya, 1 million lang ang puhunan, 1 million. Sabi ko, imposible yung makapagbigay ka ng serbisyo sa gobyerno sa 1 million franchise capitalized company. But the mother, Senator Lauren Legarda, was lobbying very, very strongly. Yan inimpluwensyahan di umano ni Senator Legarda ang pag-aproba sa prangkisa. Kinausap mismo di umano ito pong dating Deputy Speaker na si Lito Atienza para lamang maaprubahan yung prangkisa. Ngayon, sa mga Duterte supporters, dahil kapanalig nyo itong si Leviste, sige, patuloy nyo na lang tangahin ang sarili ninyo. Bingihin ninyo ang sarili ninyo at paniwalain ninyo ang sarili ninyo sa mga ilusyon na meron kayo. For the approval of the franchise. Yes. But we had a long bout of questions and answers from the committee and up to the floor. Now, you consider yung kanya franchise. I was talking to the industry leaders of solar power, and they were all against it. Not even one was supportive of the Leviste request for a franchise. Noon nakita kong overwhelming ng support na nakuha ni Senator Legarda, I insisted on the basic condition that if indeed this company is able to provide solar energy to the whole country, I would like a provision that it should not be sold any part thereof to any foreign or local corporation. Sila nag-apply, sila ang tumugon sa kanilang pangako. Because ang suspicion namin noon, at nangyari naman, they sold the franchise to a Korean interest, some foreign interest, and a local corporation, Meralco. So, ano intention ng pag-apply nila ng franchise? From the beginning, there was bad faith. They were not intending to provide solar energy to the nation. They were out to make a fast buck. Naibenta nila billions of dollars, billions of pesos. That made him a billionaire. Otherwise, you should explain to the ombudsman. Saan ang galing yung billions and billions niya? Billionaire na siya ngayon. Diba? Saan nanggaling ang billion asset ni Congressman Leandro Leviste? According to public data, nasa more than 50 billion pesos ang yaman nito Paano niya nakuha yung kayamanan na yon sa edad na sa ngayon 25 anyos pa lamang? Tinalo niya pa yung mga multi-billionaire, millionaire po nating mga kababayang negosyante na over the decades nagpakahirap sa kanilang mga negosyo pero hindi naabot yung ganung yaman. Pero itong si Leviste, for almost a decade, naging multi-billionaire. Kasi ang sinasabi dito nitong si Atienza, dahil daw po sa pagbebenta ng prangkisa. Yun ang istorya na aking nakita, naranasan, and personally, of personal knowledge. Naalala ko nung nagdedebate ito sa floor dahil kongresista pa noon si si Congressman Lito Atienza din ng Buhay Party List. Naalala ko, meron kayong argument dun sa floor na nagdududa kayo kasi parang binibigyan ng mother of all franchises ng solar solar energy sa buong bansa, yung pag-harvest ng solar energy sa buong bansa, itong ang prangkisa na ibibigay noon. Ganun po ba yung nangyari? O... Tama. I really expressed my doubt whether mag-deliver yan o hindi, whether they're capable or not. Meanwhile, I was meeting with the solar power providers in the country. They were all against it. Sabi nila, hindi capable yan. Unang-una, walang pera ang korporasyon nila. Pangalawa, walang experience. So, dahil lamang sa influence na binigay ni Senadora Lauren Legarda, mother,
nakuha nila yung franchise. Pero nailagay ko yung condition. The moment they sell any part thereof, the franchise ceases to be effective. It Mm-mm. becomes invalid. Oo. Noon pa man ay hindi nyo ba parang nasilip yung conflict of interest? No? Dahil sabi nyo nga, Speaking of conflict of interest, mga tol, naniniwala ba kayo na yung ginawa di umano ni Senator Legarda ay conflict of interest dahil ang recipient ang kanyang anak? Naniniwala din po ba kayo na ito pong pagiging kongresista sa ngayon ni Lebiste before siya magbitiw bilang board of directors ng kanyang kumpanya ay meron ding conflict of interest? Paki-comment nyo na lamang at mabasa ng mga kapwa po natin manonood at sumasubaybay sa ating programa ang inyo pong mga saloobin. sinasabi rin naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tingin niya din ay yung clout nga ni Senadora Lauren Legarda ay nakatulong para makakuha nga ng I think a 25-year congressional franchise. She personally talked to me, Yan, appealed to mabigat tong akusasyon na ito ni Atienza. Ang problema rito, pag dininay ito ni Legarda, anong sinasabi mong personal ako nakipag-usap sa iyo? Hindi yan totoo. O syempre, kung sino yung nag-aakusa, siya yung magpapatunay. Patutunayan naman ngayon ni Lito Atienza na totoo yan, kinausap mo ako. Nilabi mo para maaprubahan yung prangkisa ng iyong anak. O, malalaman natin yan sa mga susunod na pagkakataon kung sasagot itong si Legarda sa akusasyon na yan ni Lito Atienza. me. You can ask her. And I said, iayos ninyo ang inyong korporasyon. Hindi pwede 1 milyong piso ang kapital. Kaya ako kayo ng langit sa buong Pilipinas. Hindi nyo magagawa yun eh. So ano intention ninyo? I'm questioning it. I questioned it then. I'm still questioning it now because meron ba binigay ng solar power? Meron ba na electrify na barangay? Sabi nila, lahat ng barangay sa Pilipinas makikinabang. Tama naman pala ako. Wala namang solar power na ibinigay sa mga mamamayan, lalo na sa mahihirap. Kaya, tama yung aso ni Ombudsman Mulya. Pati yung penalty, tama yun. Eh, dapat yung damage sa ating ekonomiya, yung pangakong napako, yung paghihirap ng Pilipino, patuloy na paghihirap natin. Aba merong value yun. Kaya tama yung maliit pa ngayon 26 billion. Dapat magkano na kinita nyo sa bentahan lang? Hindi not because you provided energy to the poor barangays of the Philippines, but because you sold portions of your franchise, which made it invalid from that time on. And meanwhile, ilang taon na, 4 na taon, nakaraan, malaking damage sa ekonomiya natin. Imbis na natulungan yung mga genuine. Yan ang hindi nakikita ng mga nagtatanggol kay Lebiste. Sabi nila, pribadong kumpanya yan, pag-aari yan ni Lebiste, wala namang apektado diyang public funds. Ang hindi nila nakikita yung tinatawag na konsepto ng opportunity cost. No? Na kung sa madaling paliwanag, kung ibang kumpanya na may kakayahan ang umawak niyan, sana tayong mga Pilipino ang nakikinabang ng maayos. Sana hindi ganito kataas ang binabayaran natin sa kuryente dahil may alternatibo tayong pagpipilian, alternatibo na pagpipilian pa, no? Meron tayong pagpipilian na provider ng enerhiya. Wala hindi niya naman natugunan, di umano, yung kanilang pinangakong serbisyo. O, tingnan nyo ngayon, hindi nyo ba naiisip yon? Kung sinasabi nyong tayo'y nananakawan ng tax, yung araw-araw na paggamit natin ng kuryente at buwan-buwan na pagbabayad dito, hindi nyo ba naisip na mas masakit din yon? Direkta tayong tinatamaan? Kung naging maayos lamang sana sa pagtupad sa kanilang tungkulin, ayon sa prangkisa na ipinagkaloob sa kanila, itong kumpanya ni Lebiste, sana kahit paano mababa ang kuryente na ating binabayaran. Sana yun ang makita ng mga Duterte supporters, ano? Solar power generators and corporations, nakuha nila yung super franchise, which was doubtful from the very beginning,
But only because he was a Leviste, na-aprobahan. Pabanta-banta pa kayo ng cyber libel, isang tatanga-tangang Duterte supporter. Pagbantaan mo, itong si Lito Atienza, siyang nagsasabi. Sinasabi niya, naglabi si Loren Legarda. Balita ito, nire-reaksyonan lang ng publiko. Pagtanga talaga, ang hirap mapaliwanagan. Sa bagay, wag na nating pansinin, ano? Nabasa ko kasi, kaya nag-react tayo eh. Pero ganun talaga. Isa lang naman ang sinasabi ko sa inyo, mga tol, kung gusto nyo maging DDS, maging tanga lang kayo. Sabi nyo nga, maliit yung kapital na ipinapakita. Di ba parang ganun kapag sa mga kontrata sa gobyerno, yung bid rigging na tinatawag. Oo. Man, Yes. dali-dali nilang pinalitan yung papeles. Mm. Ginawa nilang 1 billion pesos. Pero maliit pa rin yun. Because to provide solar power nationwide, mas malaki doon ang kailangan mong puhunan. Pero kung ang intention mo ay kumita lamang sa bentahan ng prangkisa, sapat na yun. Sino magkano ilagay mong kapital. So therefore, I really agree with the case so that magkaroon siya ng pagkakataong i-depensa niya ang sarili niya. Nalugi raw siya. So bakit ka malulugi? Hindi mo man lamang ginawa yung, hindi mo nga tinupad yung pangako mo, nalugi ka pa. Paano ka malulugi? Binenta mo papel. Ano naman pong, siguro panghuling tanong na lang po namin dahil medyo kapos na po tayo sa oras. Ano naman po yung inyong masasabi dahil kanina po lumabas yung balita na nagbitiw na siya bilang miyembro ng Board of Directors ng Terra Solar. Ito na, yung balita ng pagbibitiw. Kahapon po yan. Leandro Leviste confirms resignation from solar firms. Too late to be hero ito, mga tol, kasi dapat ginawa niya ito before pa siya maupo bilang kongresista. Ang katwiran niya lang daw dito para daw hindi madamay sa politika yung kanyang kumpanya. Batangas Representative Leviste confirmed his resignation from the boards of directors of Terra Solar Philippines Incorporated and SP Energy Corporation amid the 24 billion pesos penalty imposed on his company by the Department of Energy. Para hindi madamay sa mga maling political attack sa akin ang Meralco at iba pang investors sa mga kumpanyang ibinenta ko. Ako po ay nagbibitiw bilang board director. Sa pag-atake sa akin, ibang nadadamay, sana po ay hindi madamay ang iba. Yun yung pinalalabas niya ngayon. Pero kitang-kita mo yung pagkairita niya sa mga reporter po na nagtatanong. Mamaya, ipakita ko po sa inyo yung balita kaugnay po niyan, saka yung reaction po ng House of Representative na si Terry Ridon, at saka yung reaction din po ng ating Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro. Pakinggan muna natin ito pong balita. Pinanita si Batangas Congressman Leandro Leviste bilang board member ng Terra Solar Philippines Incorporated. Si Meralco Power Gen Corporation o MGen President and CEO Emmanuel V. Rubio ang itinalagang kapalit ni Leviste. Hindi po siya nag-resign doon sa isa, siya po'y tinanggal. Pero doon sa kanyang kumpanya, nag-resign siya. Umalis siya bilang board of directors. Magkaiba kasi yung tinanggal sa nagbitiw, Ang pagbabago sa board composition ay bahagi ng pagdistansya ng MGen sa mga kontrobersya ng kongresista. Bilang affiliate ng MGen, mas mapapalakas ng Terra Solar ang pagsasaayos ng large-scale grid integration sa bansa. Bumaba na rin si Leviste bilang miyembro ng Board of Directors sa SP New Energy Corporation o SP-NEC. Nagsumiti na raw ang kongresista ng resignation letter effective immediately dahil umano sa personal reasons. Yan May iwasan niya pa kaya yung posibleng conflict of interest dahil lamang sa nagbitiw siya ngayon? I don't think so. Nauna yung pagiging kongresista niya eh. Dapat the moment na ikaw ay kumandidato at before your election rather as representative, nag-divest ka na sa iyong mga private interest, mga negosyo. Kasi hindi pa pwedeng yung posisyon na hinahawakan mo magsasabay doon sa private interest. Magkakaroon talaga ng conflict of interest dyan.
At yun, kitang-kita natin dito kung paano siya naiirita kapag ka ang nagtatanong na yung mga media sa mga issue na kanyang kinabibilangan. Gusto niya lang ang pagpukusan yung Cabral Files. Pero yung mismong issue na kanyang kinasasadlakan, iritadong-iritado, makikita nyo po rito sa balita mga tol. Ayon naman sa isang mambabatas, automatically revoke na umano ang prangkisa ng solar para sa Bayan Corporation ni Congressman Leandro Leviste. Yan ay matapos umano niyang ilipat ang shares niya sa isang close associate nang walang congressional approval. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbay. Sorry, no more on the subject. O yan, tinatanong siya ng reporter tungkol dyan sa issue. No? Talagang ayaw niya. Kitang-kita mo sa mukha niya yung parang nanggigigil. To the extent na pati yung moderator nung press conference, parang gusto niyang utusan, patigilin mo itong nagtatanong. Figure delivery on power supply by December 2025 at also very will mean energy reserves which could increase prices. Halos patahimikin ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang ilang miyembro ng media kahapon sa ginanap na press conference sa House of Representatives. Marami kasi sa mga ito, patuloy ang follow-up questions patungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang mga kumpanya sa Department of Energy. Paninindigan ni Leviste, hindi totoo ang mga pahayag na mayroon siyang ghost solar projects dahil wala naman daw siyang natanggap ni piso mula sa pamahalaan at wala naman aniyang direct harm ang hindi pagtuloy ng mga proyekto ng kanyang kumpanya. Wala daw direct harm. Naku ng teteng na yan. Simple lang yun, ano? Ito tandaan natin dito mga tol. Wala nga direktang damage sa atin. Pero, yung opportunity sana na naibigay sa mga kwalipikadong kumpanya kung sila yung nakatanggap ng prangkisa, makakapagbigay sa atin ng mas maayos na serbisyo. Inalis yun eh. Nawala yung opportunity na yon dahil ibinigay sa kanya yung tinatawag ni Lito Atienzang super franchise. Ako po ay walang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno. Dahil ang mga proyekto ay mga private investments. So, thank you for asking about my feelings. I feel that it is ridiculous that we are even discussing this and that the media is cooperating in a diversion from the real issue. Because there is no public funds that are involved in this topic. It is about private investment that did not continue, and there is no direct harm that can be identified by anybody from the not pursuing private investments. Pinabulaanan din niya ang ulat ng bilyonaryo na nilako niya sa mga lokal na pamahalaan ang solar projects na hindi na napakinabangan matapos mag-cease operations ang mga kumpanyang may hawak na mga kontratang ito. Bukod pa rito, muli niyang sinabi na iba ang Solar Power New Energy Corporation o SPNEC, ang kumpanyang kanyang ibinenta sa Solar para sa Bayan Corporation o SPBC na siyang napagkalooban ng congressional franchise noong 2019. Pero ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, tila sablay ang ilang arguments ni Leviste sa ilan sa kanyang mga pahayag. Ghost solar project siya kasi kumuha siya ng concession, yun yung first, pero secondly, wala siyang na-deliver kasi kahit any single solar panel, any single hollow block, wala naman pong naitayo. Very important na linawin po natin na hindi po ito victimless matter, no? Na kumbaga ang gusto niya sabihin kasi dahil wala naman siya nakuha ang pera, parang no harm, no foul mula sa gobyerno. Pero alam po ninyo, these are concessions, no? These are contracts that have been granted by government. So ibig sabihin, meron pong real opportunity cost sa energy sector kung kumuha ka ng kontrata tapos hindi mo na-deliver. Ayon kay Ridon, ang umano'y 12,000 megawatt. Tandaan niyo yun yung opportunity cost na binanggit ni Congressman Terry Ridon. Simple lang, intindihin natin, ganito lang kasimple. Kung ibang nakakuha, sana na mas nakapag-deliver ng maayos na serbisyo para sa publiko. Contract na hindi na-deliver ng mga kumpanya ni Leviste sa loob ng ilang taon ay maaari sanang naigawad sa ibang solar firms na makapagbibigay ng mas murang kuryente sa marami mga komunidad sa bansa. Nang maluklok si Leviste bilang isang kongresista noong nakaraang taon, sinabi niya na nag-divest na siya mula sa SPBC. Sa isang August 2025 General Information Sheet ng kumpanya, inilipat ang 99% of shares ng SPBC kay Hazel Iris Lafuente, isang close associate ni Leviste
na nagsisilbing Chief Operating Officer sa parent company ng mga nasabing kumpanya na Solar Philippines Project Holdings Incorporated. Ang bagay na ito, isang issue na dapat din umanong tutukan ayon kay Ridon, lalo na't nag-transfer ng shares si Leviste nang hindi humihingi ng congressional approval. Wala na sila, kailangan natin mag-clarify kasi ang sabi niya, he did not sell the franchise, no? But I think he's speaking on flimsy technical grounds, no? Kasi ang totoo, katulad ng binanggit mo na nga, meron po talagang transfer of controlling interest, no, to one of his close associates, no? And in fact, that associate is still sitting as a director at the Meralco-owned SPNEC, no? So, yung implication niya po on the franchise ay talaga pong merong in-expect po tayo dito na automatic revocation talaga. Kasi ito po ay ginawa ng wala pong congressional approval. Yan ha. Automatic revocation. Tingnan natin kung saan nahantong yan. Ngayon, pakinggan natin yung saloobin naman dyan ni Attorney Claire Castro. Kinwits Johnny Palace Press Officer Claire Castro ang kabiguan ni Congressman Leandro Leviste na tupatin ng solar commitment sa gobyerno. Dapat anyang maimbestigahan ang nauna nang iniulat ng bilyonaryo na pag-abandona ni Leviste sa ilang proyekto. Maraming isyong kailangang sagutin si bilyonaryo Congressman Leandro Leviste. Ito ang giit ni Palace Press Officer Claire Castro sa On Point ng Bilyonaryo News Channel. Anya, kailangang imbestigahan ang pag-abandona ng kumpanya ni Leviste sa 7 solar projects. Una nang ibinunyag ng bilyonaryo na itinigil ng Solar para sa Bayan o SPBC ang mga proyekto noong 2022, 3 taon matapos makakuha ng congressional franchise. Sinubukan silang i-donate ni Leviste sa mga LGU pero wala umanong tumanggap. We have to look into whether there is bad faith, whether there's conspiracy in the creation of these lots of companies. What's the purpose of doing that? Siguro dapat yun na makita di ba? Kasi sinasabi ni Ombudsman Rimulya, nag-create ng kumpanya para ma-spin off. Bakit ang dami agad kontrata na ibigay sa'yo na tapos hindi po pala kayang i-fulfill? Pinabulaanan din ni Castro ang naunang pahayag sa atin ni Leviste na may batas noong 2022 na nag-supersede sa Republic Act 11357 o ang franchise law para sa SPBC. Ang tinutukoy ni Leviste ay ang Republic Act 11646 o ang Microgrid Systems Act. Nagkataon lang po itong Republic Act 11646, January 21, 2022, mas nabigyan lang po. Basahin ko lang tong comment ng isang manonood natin. Sabi niya, nakakalito kung bakit sinasabing nalugi ang isang business. Pero sa huli ay kumita naman ng bilyon sa pagbenta ng franchise. Kasi ang katotohanan, hindi naman talaga nalugi. Kapag ka kumita ka, walang pagkalugi. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Pero syempre, ang pinalalabas ng Leviste, nalugi siya pa raw ang talo, kaya parang ganun. Yung ilan tuloy nalilito. Pero tingin ko, sarcasm naman yan, yung komento, Simple lang naman kasi yan Kapag ka pinagkakitaan mo ang isang bagay, hindi ka lugi. Ganun lang po kasimple yun. Na-expand po siya, hindi itong particular na franchise. Na-expand po ito para mabigyan pa po ang mga investors ng kalayaan na mag-invest sa microgrids. Dito po sa Republic Act 11646, there is no provision regarding the right of eminent domain. So doon po sa bagong batas na sinasabi, wala pong right of eminent domain. Doon po sa batas niya, marami pong rights dito, may right of eminent domain at marami pong obligasyon dito na wala po doon sa obligasyon sa RA 11646. Kaya ayon kay Castro, valid at existing pa rin ang SPBC franchise law. At dahil dito, dapat anyang sinabihan ni Leviste ang Kongreso nang isinara nito ang kumpanya noong 2022. If he had any problem with the implementation or the issuance of the IRR, yung implementing rules and regulations, he should have reported that kasi meron siya annual report sa Congress. So, required yun nasa batas yun Ipinaliwanag din ni Castro ang epekto ng kabiguan ni Leviste na tuparin ang mga pangako sa gobyerno.
yung reason na hindi ka, because of the red tape and lack of IRR, aliwas po siya dun sa binigay sa franchise eh. And at the same time, sabi nga ni Senator, si Secretary Sharon, parang 12,000 families ang naapektuhan nito because hindi ka nakapag-deliver. Na kung nabigay sa mas reliable company, mas maaasahan na kumpanya, baka natupad na to yung balak na magbigay talaga ng liwanag sa ating mamamayan. Una na rin sinabi ni Leviste na sinara ang SPBC dahil nalugi ito. Yung Meralco Gen, handled by Mr. Manny Pangilinan, wala naman siyang problema eh. Anyways, ipaulit ko lang sa inyo etong mga sinabi dito ni Ombudsman Remulla. Nagagamit ng updates eh. Tapos binabaliktad na workout. Gagawing issue. Halimbawa, one of the issues yung Cabral Files. Sabihin mo yun. Gagawin mong issue yun. Na you have to authenticate, ganito gagawin mo. Wala yun, what? Alam mo, the document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already. Because this nobody to authenticate it. This is Congressman Lian. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Anong gagawin ko? Makikipagtalo ko sa wala basihan. Di ba? Mahirap yun, makikipagtalo. Nakahanap na atensyon eh. Hindi mo bubigay yung atensyon, di ba? Nakahanap na atensyon para kahagat ka. Pag pinakagat ka. Kasi marami sa ibang problema eh. Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon eh. Yung violation ng franchise. Kasi dapat yun yung franchise, hindi mo ninenegosyo. Eh, yung batang-bata ka, ninenegosyo mo yung franchise. Wala ka makahihiyan. Anong klase tao yan? Anong klase Pilipino yan? Di ba? National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip, may benta mo, flip mo lang. Nanay mo pa, senador? Ibebenta mo, ipiflip mo lang ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla. Kaya nga dapat ang idinimanda nitong si Leviste, hindi si Attorney Claire Castro kung hindi si Ombudsman Boyeng Remulla. Si Ombudsman Boyeng Remulla ang nagsabi. Binibenta mo lang, piniflip mo lang, nininegosyo mo lang. Hanggang dito na lamang muna mga tol. At maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating programa. Lagi po nating tandaan, shoutout po sa inyong lahat, by the way kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.